Kita niyo naman yung aking ano ng okay. So, Book of Job Project Part 1, mga kapatid. Aralin natin ang a bit of history. Okay? Kung paano naging paano saan nakuha ni Job, ni Moses ang information sa sulat ni Job, and then a little bit of comparison ang gagawin natin sa writings ng Genesis at saka Book of Job. Okay? So how did Moses become acquainted with the Book of Job? Anong history niyan? Actually, kung aaralin mo mabuti, there are series of 40 years at least, no? 3 sets of 40 years sa life ni Moses, at within that years, no, na meron siyang mga na-encounter. Like for example, itong unang 40 years niya na nasa Egypt siya, alam niyo na ang history niyan, bata pa lang siya, inano siya ng kapatid niya, tapos kinupkup siya ng kingdom nila Pharaoh, tapos dun siya for 40 years. Ang kanyang natutunan ay wisdom ng mga Egyptians. Kasi nandun siya eh. Isa siya sa mga prince, naging prince siya ng Egypt. So, exposed siya sa wisdom ng mga Egyptians. Nandun yung magic, nandun yung, in particular, itong astronomy. Kasi as we have studied last time, ang naging labanan talaga mula pa noon is itong astrology, no? Yung the study of stars. Okay? So itong mga Egyptians, bihasa sila mismo ang nag-study talaga niyan. Pero kinuha nila from Babylon to Medo-Persia, pagdating sa Egypt, talagang inaral nila yung astrology. Okay? So, sila ang nagpangalan niyan. So, within that 40 years, exposed si Moses dyan. And then the next 40 years, lumabas siya sa Egypt, alam natin ang history, lumaya siya doon sa Egypt, at napunta siya sa Midian. Yung Midian na lugar ay nandun ang priest, nandun ang prophets during those times. So, after 40 years, nagpakita ang Diyos sa kanya while he was in Midian. So imagine, isipin niyo within 40 years na paglabas niya sa Egypt, pinakita ng Panginoon ng revelation sa kanya, yung divine purpose. Kasi when he was in Egypt, wala talagang wisdom doon eh. Kasi wisdom ng mga Egyptians. Wisdom, ang originally, ang talagang makikita mo sa Genesis chapter 1 down to Genesis chapter 10, makikita mo ang language na ginamit is yung stars eh, yung lights, yung stars na binanggit, yung foundations, lahat yon. So until pumasok ang Babylon, pagpasok ng Babylon, change nila yung language. Hindi language na literal na salitang language yun. Ang language na tinutukoy doon yung language ng stars. Kasi yun yung nag-speak, yun yung nagsasalita. So pagdating niya doon sa Midian, within 40 years na sa Midian, nandun yung time na nakapag-asawa siya na ang kanyang biyanan ay si Jethro. Si Jethro at that time ay priest siya doon sa Midian. At ang source ng information ni Jethro ay galing sa mga prophets, which is writings ni Noah, writings ni Job, writings ni Daniel. Mapakita ko sa inyo yung verse mamaya. But we will go to Acts 7, verse 30. Para meron tayong reference. So we will begin in verse 25. Acts 7:25. For he supposed his brethren would have understood how that God by his hand would deliver them, but they understood not.
And the next day he shewed himself unto them as they strove, and would have set them at one again, saying, Sirs, ye are brethren, why do ye wrong one to another? But he that did his neighbor wrong thrust him away, saying, Who made thee a ruler and a judge over us? Verse 28. Wilt thou kill me as thou didst the Egyptian yesterday? Ito yung history nung nasa Egypt pa siya. Verse 29, Then fled Moses at this saying, and was a stranger in the land of Midian, where he begot 2 sons. And when 40 years were expired, there appeared to him in the wilderness of Mount Sinai an angel of the Lord in a flame of fire in a bush. So makita natin, when Moses was called by God, in God's foreknowledge, when he was out of Egypt, okay, na-prophesy na siya ang magde-deliver sa mga Israelites from bondage. But before siya mag-deliver, kailangan muna niya ng information. Di ba nung na-encounter niya ang Panginoon doon sa burning bush na yon, recognize niya na ang Diyos ay kausap niya. Ang tanong, paano niya na-recognize na ang Diyos ay kausap niya? Because of the information na galing doon sa mga Midianites. Mga Midianites kasi, sila yung mga sila talaga yung may hawak ng informations ng mga prophets. Believers of the Lord sila. Kaya makita natin in Exodus 18 verse 10. Exodus 18 verse number 10. Okay. Parang si Apostol Pablo, di ba? Nung ni-reveal sa kanya, dinala muna siya ng Panginoon sa Arab. Dinala muna siya ng Panginoon kung saan. Then for 14 years, ni-reveal ng Panginoon yung plan niya. Parang ganun din si Moses eh. Dinala siya ng Panginoon sa isang area kung saan nandun yung informations na para may papasa. Ang background mga kapatid, doon sa Midian, nandun yung mga prophets, nandun yung information na sila yung nag-hold doon talaga sa information from Genesis chapter 1 down to Genesis chapter 10. Sila yung may hawak ng information, which the language, di ba yung binanggit sa Isaiah as sa Psalms 91, Psalm 19, na binanggit doon na the heavens declare the glory of God, tapos nagsasalita, may language. So sila yung may hawak ng information. So at that time, hindi sila nahaluan, ito sila Jethro, hindi sila nahaluan ng wisdom ng Egypt. So purely, ang belief nila tungkol sa Diyos ay direct sila. So kaya tinawag ng Diyos si Moses, before siya tinawag ng Diyos na mag-deliver sa Israelites, dinala muna siya doon sa land of Midian. Magkalapit lang yun sa land of Uz. So land of Uz at saka land of Midian, magkatabi lang halos yun. So yun, doon sa land of Uz, nandun si Job nakatira, which is the prophet during that time. So at this time period, ang may hawak ng information ay si Jethro in verse number 10, Exodus 18 verse 10. Siguro mag-start tayo sa verse number 8. Okay? Exodus 18:8. And Moses told his father-in-law all that the Lord had done unto Pharaoh and to the Egyptians for Israel's sake, and all the travail that had come upon them by the way, and how the Lord delivered them. And Jethro rejoiced for all the goodness which the Lord had done to Israel, whom he had delivered out of the hand of the Egyptians. And Jethro said, Blessed be the Lord, who hath delivered you out of the hand of the Egyptians, and out of the hand of Pharaoh, who hath delivered the people from under the hand of the Egyptians. Now I know that the Lord is greater than all gods. So nabanggit yung gods. So napasalamat si Jethro na dineliver si Moses out of Egypt. Kasi ito yung belief ng mga Egyptians eh. Okay? Sila talaga yung nag-hold
doon sa belief, no? Yung astrology na prophesy. Actually, ang prophecy niyan is Genesis 3:15 eh. Yung seed na hapakan yung ulo ng serpent. So, it was prophesied that at that time, sila Jethro, sila Job, alam nila yung prophecy. Yun nga lang, itong mga Egyptians, kinonvert nila yung study ng stars into astrology. Kaya ito yung lumabas niya, no? Diba hanggang ngayon, pinaniwalaan pa rin ito ng mga tao, yung mga horoscope na yan, astrology. So, uh, yung kapalaran ay nasa mga bituin. Diba? Yung kapalaran, no? Naalala, makaka-relate kayo lahat yan. Yung horoscope, Sagittarius, Gemini, very proud pa tayo niyan dati nung high school ako, very proud ako niyan eh. Tuwan-tuwa ako, ito, ito. So ito yung ginagamit ng mga astrologers, mga manghuhula din, di ba? Oh. Dati ano yan, pagka January, pupunta ako doon sa palengke, bibili ako ng dyaryo. Bibili ako ng dyaryo kasi doon sa likod ng dyaryo, meron doon horoscope eh. Huhulaan doon nyo, okay, ito pala mangyayari sa akin next year. So, dinaan tayo sa gano'n, no? So, itong paniniwala na ito, ano yan eh, nag-spread talaga yan kasi yun talaga ang purpose ng Babylon. Kaya sila nagtayo ng Tower of Babel para ma-spread itong belief na ito. Balikan natin ang Genesis 11. Okay? So literally, hindi ito yung magtayo sila ng Tower of Babel para ma-reach nila yung heaven. Ang purpose nun, yung wall ng building nila, kaya makikita mo sa wall ng building, sa pyramid, nandun yung sa taas, pinakataas yung mga nakalagay itong mga astrology. Yung tinutukoy nilang heaven, ginaya nila yung tabernacle, no? Ng mga Egyptians. Tingnan nyo sa Genesis 11, and the whole earth was of one language and of one speech. Ano yung tinutukoy na language and speech dito? Hindi ito yung Hebrew or Aramaic o hindi yan yung language na tinutukoy. Yung language na yan, yun yung sinabi sa Psalm 91. Tingnan nyo sa Psalm 91. Yun yung language. Na it was very known sa lahat ng tao during those times. No? Kaya, ang belief ng mga tao, naging corrupted na sila. Wait lang ha. Psalm 91 ba yun? Psalm 19. Wait lang. Heavens declare the glory of God. Psalm 19. Psalm 19, hindi Psalm 91. Sorry guys. Psalm 19. Ito yung language na tinutukoy at that time, no? Hindi yung language na Hebrew. Inaral ko pa sa Bible School yan. Ano kayong language na nandun sa Tower of Babel? Ito yung language. Psalm 19 verse 1. The heavens declare the glory of God, and the firmament sheweth his handiwork. Day unto day uttereth speech, and night unto night sheweth knowledge. There is no speech nor language where their voice is not heard. At that time, yung mga stars nagsasalita, no? May lengguwahe nagsasalita. Okay? So until dumating yung Babylon, inadapt ng Medo-Persia, inadapt ng Egyptians. So kumbaga, sa 40 years, for another 40 years, ang lahat ng tao doon exposed sila sa lengguwahe ng astrology, hindi ng creation. So, ito yon. So, the battle of wisdom, okay, ang desire ng woman at desire ng man na maging wise sila, okay? So, makita natin, ito yung hinahangad ng tao hanggang ngayon na yung wisdom. So, itong Tower of Babel,
Hindi ito yung literal na tower na mare-reach sa heaven, kundi yung mare-reach nila yung matatap nila yung language, babaguhin nila yung language. Kaya nga gusto nilang spread yung name. They will make another name. Balikan natin ng Genesis 11 just to be clear. Genesis 11. Okay? Genesis 11, verse number 3. And they said one to another, Go to, let us make brick and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven, and let us make us a name. Now, kung ikaw ay isang Egyptian, ito yung tinutukoy nila na city. Kaya makikita mo sa Egypt, di ba, yung mga wall doon, ito yung tinutukoy nilang city, run by the gods. Run by the gods. So ito yung idea doon sa Genesis na maging wise ka rin katulad ng mga gods. No? Bakit kumbaga, bakit nabanggit nila Eva, nabanggit nila Adan na may gods, merong wisdom. So makikita natin yan sa narrative na binigay ni Job. Okay? So I'll give you example ng pag-change mga kapatid. Stop ko lang yung sharing ko. Okay? May share ko sa inyong mga verses. Lang. Stop ko lang yung aking sharing. I'm gonna share my share tayo ng whiteboard. Okay. Now, may mga verses ako ipapakita sa inyo mga kapatid that would really connect the book of Job sa Genesis creation. So, think of this logic. Okay? Lagyan natin ng konting logic. Ang lahat ng writer sa Old Testament and even the New Testament, hindi sila basta-bastang nagsulat ng walang source of information. Correct? Kailangan meron silang source of information. Like the book of Kings, 1 Kings, 2 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, isa lang ang writer doon. Pero kumuha lang sila ng informations din. Kuha sila ng information. So ibig sabihin, yung informations about the creation, the fall of man, until redemption is just around the corner. Okay? Kasi ang purpose naman talaga ng creation ng Diyos bakit niya kinreate ang langit at saka kinreate niya yung mga firmament is because of to show His redemptive program. So kumbaga, latag na noon ang kaligtasan ibibigay ng Panginoon kasi meron siyang purpose nga before the foundation of the world to give every man eternal life. Diba? Titus 1:2, in hope of eternal life which God that cannot lie promised before the world began. So ang purpose niya ng tao, bibigyan niya ng eternal life. Yung nga lang, nagkaroon po ng informations na during those times, ang tao kapag naunawaan nila, pag Egyptian ka, Babylonian ka, under ka doon sa Egypt, under ka doon sa Babylon, sa country na yon, ang thinking mo, kapag na-master mo yung astrology, nasa langit ka na. Di ba? So kumbaga, ang mga tao ngayon, like katulad ng mga Jehovah's Witness, may doktrina sila, na kapag na-master mo na, nakilala mo na si Jehovah, ikaw ay nasa langit na. Kasi, ang sabi ni Jesus Christ daw, kung kilala niyo ako, nakilala ninyo ang Ama. Ganun. Kung nakita niyo ako, nakita niyo na rin ang Ama. Parang ganun ang ano. Ang Muslim, ganun din ang Muslim. Sino ba itong nagano? Ito nagsusulat-sulat. Wait lang. Okay. Ako ba ito? Hindi naman ako ito. Wait lang. Okay. Alright, so makita natin mga kapatid, na ang plan talaga ng Diyos is bakit kinreate niya ang earth is to be inhabited. Kasi bibigay niya yung eternal life. Si Adam, hindi siya nagkasala dahil kinain niya yung prutas.
Nagkasala siya dahil dinisobey niya ang commandment ng Panginoon. So yun yung problema ni Adam. Now, interestingly, okay, kasi inaral nga natin yung background ng Book of Job sa ni Moses. Again, as I said earlier, hindi naman basta-basta isulat ni Moses ang Book of Genesis without a source. I'll give you example for the creation. Genesis 1:1 down to verse number 3. Sahin natin. With regards sa creation ito Genesis chapter 1. Okay, kung maggagawa tayo ng linya dito. And then we will begin with creation. Okay, dito sa creation, i-compare natin yung writings ni Job at saka ni Moses. Genesis 1 verse number 1 to 3. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light, and there was light. So, Job chapter 4, verse 17. Job 4, verse 17. Job chapter 4, in verse number 17. Okay. Job 4, verse number 17. Shall mortal man be more just than God? No, hindi yan. Job chapter, let's go. Job chapter 10, verse number 8. Mga kapatid, lang ha. Job 10, verse number 8. Okay. Right? Job 10, verse 8. Thine hands have made me and fashioned me together round about, yet thou dost destroy me. Talking to the creation of Adam, verse number 9. Remember, I beseech thee that thou was made me as the clay, and wilt thou bring me to the dust again. Pupuntahan na lang natin yan mamaya, mga kapatid. Punta muna tayo sa Job 38, verse 4. Nabaliktad ko yung notes ko. Job 38, verse 4. So, balik tayo kanina sa creation. Binanggit sa Genesis chapter 1, ang pag-create sa heaven and earth. Verse number 2, naging void. Verse number 3, nag-recreate ulit ang Panginoon. Sa Job 38, verse number 4. Job 38, verse number 4. Okay. Where was thou when I laid the foundations of the earth? Declare if thou was understanding. Who hath laid the measures thereof? If thou knowest, who hath stretched the line upon it? Whereupon are the foundations thereof fastened, or who laid the cornerstone thereof? When the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. So, si Job ang nag-emphasize ng pag-create ng earth. Okay? So, makita natin, chapter 26, puntahan natin sa chapter 26, verse number 7. He stretched out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing. Bakit siya naging empty? Kasi binanggit doon sa verse number 2 na na-void ang earth. So, naging zero siya. So, naging empty siya. Kaya, in-explain ni Job, yung pagka-foundation, yung pag-build niya, may stone pa cornerstone, pero na-destroy niya ito at in-explain niya ulit yung pag-stretch niya. Okay? Pag-stretch niya doon from the empty place, at ang explanation ni Moses dyan ay firmament. Puntahan natin ng Genesis chapter 1 verse 3.
Okay? Mapapansin ninyo, si Moses, hindi niya in-emphasize ang pag-create. Ang sa kanya lang, God created the heaven and the earth. Pero yung foundations, in-explain ni Job. Okay? So remember, when Moses wrote this, he got this information coming from Jethro, and ang information na kay Jethro galing kay Job. Now, verse number 7, verse number 6. And God said that there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Ito yung binanggit ni Job na in-stretch yung north. In-stretch niya yung north, although ang pag-explain ni Moses ay dinivide niya ang water from the water. Ito yung binanggit ni Job na from empty place, nag-move yung water, kaya nagkaroon siya ng which is called heaven, which is the firmament na binanggit ni Moses. Job 37 verse 18. Job 37 verse number 18. Okay, Job 37 verse number 18. Hast thou with him spread out the sky, okay, which is strong, and as a molten looking glass. So originally, nung ni-recreate niya ang heaven, para siyang glass, no? In fact, nakita din niya ni John sa Book of Revelation. Tanong niyo sa John chapter 4. John chapter 4. Nakita yan sa vision ni John. Okay? In John chapter 4 Revelation, sorry. Revelation chapter 4 verse number 6. Okay? Ibasa. Revelation 4:6. And Revelation 4:6. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne and round about the throne were four beasts full of eyes before and behind. Thank you, Rod. So makita natin itong in-stretch na sky is literally hindi talagang glass siya, no? Because made of water siya eh. Kasi in-stretch siya from the waters, hinati siya, no? Yung firmament from waters above the waters. Another description yan is Psalms 136 verse number 6. Psalms 136 verse number 6. So in-stretch ang north, in-stretch ang earth. Kaya nagkaroon ng firmament, nagkaroon ng heaven, nagkaroon ng heavens. Sa Psalms 136 verse number 6. To him that stretcheth out the earth above the waters, for his mercy endureth forever. Okay? Psalms 148 verse number 4. Praise him, ye heavens of heavens. Okay, itong heavens of heavens, ito yung waters, no? Okay? Kasi pag pinag-usapan natin ng heavens, sky, firmament, water yan. Okay?
Praise ye him, praise him, ye heavens of heavens, and ye waters that be above the heavens. Okay? So ito yung binanggit sa Book of Job na yung sky, pag stretch sa sky, ito yung mga partition ng firmaments, yung heavens. Okay? Ang pupuntahan natin, hindi heaven, hindi lang basta-bastang heaven ang pupuntahan natin, kundi heavenly places. Nung sinabing, saan ka pupunta pag namatay ka? Punta ng langit. Narinig natin yan sa mga Katoliko eh. Pupunta tayo ng langit. Bata pa lang tayo, narinig natin. Pag namatay ka, saan punta? Punta ako ng langit. Ang tanong, saan sa langit? Di ba? Kasi, ang lawak ng pupuntahan natin eh, heavenly places eh. Hindi lang siya basta-bastang langit. Hindi lang siya basta-bastang heaven. Kasi may mga heavens eh. May mga heavens of heavens eh. So sa clouds. So we are beyond that, no? Kasi may body tayo na isusuot na eternal in the heavens. Tingnan nyo sa 2 Corinthians 5. Yan, pag tinanong kayo, pag namatay kayo, saan kayo pupunta? Nako, malawak yung pupuntahan ko. Malawak yung pupuntahan ko, hindi basta-basta langit lang yun. Lampas pa sa langit, above all heavens yan, no? Sabi ng Bible. 2 Corinthians 5, makikita natin, eternal in the heavens. No? Meron tayong building of God, meron tayong house, tinutukoy sa body, eternal in the heavens. Oh. Ito yung dinidesire ni Pablo, sabi niya, nahati ako in betwixt two, having my desire to depart. Itong body, iwanan niya, and to be with Christ, which is far better. O ano yung sinasabi ng iba na wala na tayong langit na pupuntahan? Mambihira naman yan. Mambihira naman yan na wala tayong pupuntahang langit. Di ba? Bahala kayo kung yan ang paniniwala ninyo. Maiwan na lang kayo dito. Di ba? O, alam nyo, interesting, ang pupuntahan natin, hindi lang siya basta-basta heavenly places eh. Kingdom siya eh. Kingdom ang pupuntahan natin, mga kapatid. Tingnan nyo sa Colossians. So ito yung pilit na binubura sa Genesis pa lang, sa panahon pa lang nila Moses. Ito yung pilit na binubura ng mga Egyptians, mga Babylonians, na wala na nga talagang pupuntahan ng tao. Doon lang pupunta lahat sa libingan. Papunta sa libingan ay wala na siyang destination. No? Ito yung tinitibag ng writings ni Job. Kasi ang writings ni Job, sabi niya, babalik ako sa dust, pero magkakaroon ako ng change. Mamaya, mapadidiscuss natin yan. Talking about the destination of man. Kasi itong Book of Job, ito yung pangontra doon sa doktrina ng mga Egyptians. No? So, ang mga Egyptians, naniniwala sila na ang tao ay hindi likha ng Diyos. Naniniwala sila na ang langit at lupa, hindi rin yan likha ng Diyos. Literally, walang nilikha ang Diyos. Kaya bigla na lang itong dumating sa mundo. At ang paniniwala nila na ang pinakaunang kinreate ng Diyos na langit ay ang Babylon, Tower of Babel. Yun ang pinakaunang city na ginawa ng Diyos. Imagine mga kapatid, all throughout history, hanggang ngayon, may mga taong naniniwala na ang city na nilikha ng Diyos ay nandun sa Babel, nandun sa Babylon. So yun yung tinitibag ng salita ng Diyos. Even nung si Jesus Christ, nung dumating siya sa lupa, ang una kaagad na mensahe ni Jesus Christ is resurrection. I am the resurrection and the life. Kasi mayroong pupuntahan ng tao eh. Meron siyang destination eh. Hindi lang dito sa lupa, hindi lang dyan sa langit, hindi lang sa alapaap, o hindi lang sa ano. But the heavenly places, a kingdom which the Lord Jesus Christ is being the king. Tingnan niyo sa Colossians 1:14. Tayo pupuntahan natin to eh. Pag namatay tayo, ito yung pupuntahan natin. At ang kingdom is very interesting. No? Colossians 1:13. Tingnan niyo.
Hmm. Who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son. Yes. Nasaan ang kingdom ni Jesus Christ? Obviously, hindi dito sa lupa. Ito yung sinasabi ni Paul na which is far better. Heavenly places, that's the kingdom. At magandang aralin yan. Ano kaya mukha ng kingdom ni Jesus Christ? Ano kaya ang description doon? Kasi may family doon eh. May family doon. Tingnan niyo sa Philippians. As Ephesians ba yun? Yung sinabi ng Bible, in whom the family of heaven and earth is named. You know, Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3 ba yun? In whom the family of ano bro? 3:15. Ephesians 3:15. Ephesians 3:15. Thank you, bro. Of whom the whole family in heaven and earth is named. May pangalan, no? Sa heaven kaysa lupa. Oh. Di ba? So, that's very interesting, mga kapatid, na pilit tinuturo ng Babylonia, pilit tinuturo, mga kapatid, ng mga Egyptians na pag namatay ang tao, although babalik sa dust, naniniwala din sila dyan eh. Pero ang soul ay immortal. Immortal ang soul. Naniniwala ang mga Egyptians na immortal ang soul. Kaya kailangan muna nilang i-memorize ang astrology para makarating sila sa nirvana, no? Nirvana. Para makarating sila doon sa langit-langit. Ganon din ang mga ano eh, mga Indiano. Ang mga Indians naniniwala, ang mga Hare Krishna, mga Indians, ibang Asians, naniniwala sila sa nirvana. Naniniwala sila na pag namatay ang tao, pupunta into a certain place na nandun lahat ng gods, mga kasama mo lahat ng gods. Ganon din ang mga saksi ni Jehovah, di ba? Meron silang libro noon na pag namatay ka, mga kasama mo, malay mo, ang Diyos pala ay isang kambing, kalabaw, lions. Yun yung dinidescribe sa libro nila eh. Na makakausap mo daw ang lions kasi baka mamaya yun yung sila Apostol Pablo, sila Apostol Peter, nagkatawang, I mean, mga kapatid, can you imagine kung ganyan ang Bible? Di ba? Ano yun, nasa pelikula? Nasa pelikula. Ginawa tayong ano, mga kapatid. So, creation, okay, yung creation is very majestic siya. Si Job, dinescribe niya ang paglay ng foundations. Okay? Pangontra doon sa doktrina ng mga Babylonia na walang kinreate ang Diyos. Walang kinreate ang Diyos. Kaya nakakatakot yung doktrina na ang Diyos hindi nag-create sa Genesis. Hindi siya nag-create ng langit at lupa. Yan lang ay isang konsepto. Yan lang ay isang myth. Hindi ka naniniwala sa Bible. Naniniwala ka sa Babylonia. Naniniwala ka sa doktrina ng Egyptians. Di ba? Nakakatakot yan. Grabe naman yan. Hanggang sa ang kwento sa Genesis ay katang-isip lang. Nangyari kay Adan, nangyari kay Eva, nangyari sa garden. Yan ay katang-isip lang ni Moses. Pwede ba naman yun? Pwede ba naman yung katang-isip lang? Pati yung serpent. Di ba? Meron pang uso ngayon. Ang serpent daw ay tao talaga siya. Literal na tao. Ano ba naman to? Sabi niya, ang nilikha daw doon sa garden, dalawang tao, si Adan at saka yung serpent. Hindi lang daw masyadong napansin yung serpent. Pero nilikha daw doon, kasabay ni Adan, ay ang serpent, dalawa daw sila. Pero ang serpent daw ay tao yun na nilikha. Ano nangyari? Sinabi nga ng Bible na, thou art cursed above all cattle. Baka nga yung serpent doon. Hindi naman siya tao. Yan ang paniniwala ng mga Babylonia. Yan ang paniniwala na kathang-isip lang ang Genesis. Di ba? Nakakatakot yan, mga kapatid. Pag yan ang pinaniniwalaan mo, wala ka nang kung hindi ka naniniwala sa kwento ng Genesis at sa kwento ng creation, kung hindi ka naniniwala, what's the sense of believing that there is a creator, there is a God? Di ba? So ano nangyayari pag ganyan ang doktrina natin?
para na rin natin sinasabi na, kaya pala lumalabas sa doktrina nila na ang Diyos ay katang-isip lang din. Kumbaga lahat ng kwento sa Bible ay katang-isip. Meron pa nga akong kakilalang kasama kong pastor dati na yes, private interpretation. Ginawa na nilang katawa-tawa yung Bible. Di ba merong pastor ngayon na sumikat, no? Paki-share mo yun, Sister Andrea, na bago daw nagkaroon ng kasalanan sila Eva at si Adan, ang lalaswa daw ng pinag-uusapan nilang dalawa. Ano ba naman yung klaseng turo ng pastor pa naman siya? Kaya, mga kapatid, huwag kayong basta-basta maniniwala na porket pastor, paniniwalaan mo na, kailangan i-check mo talaga kung yan ay nasa Bible. The Bible should always be our final authority. Regardless kung gaano kasarap pakinggan ng history, regardless kung gaano sarap sa tenga ang kasaysayan, pero ang kasaysayan ay hindi maaaring maging equal sa salita ng Diyos. Okay? So we talk about the creation, kasi ang creation speaks of the handiwork ng Diyos. Okay? Yan ang pilit na binubura ng mga Egyptians, mga Babylonians, na walang creator. Walang creator. Okay, sa Bible, ang heaven and earth, paglikha niya sa Genesis, that is God's handiwork. Tingnan niyo sa Psalms 19. Psalms 19. Even the Apostle Paul, nagalit nga ang Diyos dahil nga itong mga taong ito ay, di ba? Itong mga taong ito hindi naniniwala sa Diyos. Pero sa imagination nila, ginawa nila, they worship the creature rather than the creator. Psalm 19 verse 1, the heavens declare the glory of God and the firmament sheweth his handiwork. Paano nangyaring myth yan, yung creation? Paano nangyaring hindi totoo yan? Parang kwento-kwento lang, katang-isip lang ni Moses. Ang creations lang handiwork ng Diyos yan Tayo lang, ang paglikha sa atin is we are fearfully and wonderfully made. So kung i-discredit mo ang Genesis, kaya ang problema mga kapatid, naguluhan sila sa Book of Genesis kasi hindi nila alam ang history ng source ng pagkasulat ni Moses. Kaya kaya yung mga atheists, panalo ang atheists kung tutuusin. Sabi nila, di ba ang Diyos ay tagapaglikha? Di ba nag-create ang Diyos? So saan niya kinuha? Yung langit at lupa. Tinanong ako ng atheist noon dati. Sabi ng atheist, pwede ba naman yun na ang Diyos ay nagsalita lang tapos nagkaroon na ng langit at lupa? Kasi hindi ko alam ang Book of Job Hindi ko rin alam noon na ang source ni Moses pagsulat ng Genesis ay sa Book of Job. So, wala ka naman talaga makikita din sa Genesis paano binild, paano siya, ano yung foundations na ginamit. Ang Diyos gumamit siya ng stone foundation sa heavenlies So, ibig sabihin, meron siyang material na ginamit to create the heaven and earth. Di ba? Ang words, ang lies lang naman at saka yung ibang mga creations, yun lang naman ang binanggit niya Let there be light, and there was light, and then He speaks, no? Pero yung pag-build niya sa heavens, mga kapatid, mayroong foundations, kinreate talaga niya. At si Job ang nag-testify nun. Kinuha lang ni Moses ang information na yon, galing mismo kay Job. Okay? So, even si Isaiah makapag-testify niyan, Isaiah 45 verse 12. Isaiah 45:12. Hindi naman nagkakabanggaan ang writings ng mga prophets Okay? Isaiah 45 verse number 12. I have made the earth and created man upon it. Even my hands have stretched out the heavens, and all their hosts have I commanded. Ano yung host dito? Mga stars. Can you imagine, mga kapatid?
Pag hindi ka naniniwala na ang Diyos ay naglikha at merong information na siya'y naglikha, tama pa lang science, Big Bang Theory, bigla na lang sumipot itong mga nandito sa mundo. Boom! Biglang sumabog at nagkaroon na ng... See? So, saan galing ang source ng science? Babylon, Egypt. It's very dangerous, mga kapatid, if you don't believe that there is God who created these things. Kasi, kaya doon nagalit ang Panginoon. Romans chapter 1 verse number 18. Romans 1:18. Romans 1:18. For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Sino to? Mga Babylonian, mga Egyptians, who hold the truth in unrighteousness. Ano yung tinutukoy na truth dito? Verse 19. Because that which may be known of God is manifest in them, for God that shewed it unto them. Ano yung tinutukoy na God that shewed it unto them? Yung handiwork niya. Yung mga host, yung kanyang creation. For the invisible things of Him from the creation of the world. Binanggit po, creation of the world are what? Clearly seen. Being understood by the things that are made. Even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. Doon nagalit ang Panginoon kasi nandun na nga yung salvation niya eh. Nandun na nga siya sa creation eh. In all the creations, pinakita na niya yung power niya and Godhead. So, but men believe from the creation all throughout sa history, ang pinaniniwalaan ng mga tao ay, di ba? Ang pinaniniwalaan nila dyan ay idolatry. Okay? Imbis na paniniwalaan nila ang Bible, ang pinaniniwalaan nila, they worship the creatures rather than the Creator. So yun ang goal ng Babylon. They will make their own name. Di ba? Para takpan yung Godhead, power and Godhead ng Diyos. Di ba? So, okay. Having said that, binanggit natin ang creation. Let's go doon sa fall of man. Sa fall of man. Okay? Genesis chapter 2 verse number 7. Saan nakakuha ng idea si Moses sa kasalanan na ginawa ni Adam, ni Adam? Genesis 2:7. Okay? Bible says, let's go na lang dito siguro sa creation. No, hindi fall of man muna. Sa creation of man muna tayo. Creation of man. Genesis 2:7, I'm sure you're familiar with that. Pinorma siya, galing sa dust of the ground, at hiningahan siya, kaya nagkaroon siya ng life. Okay? Job 4 verse 17. Job chapter 4 verse number 17. Job chapter 4 verse number 17. Okay? Shall mortal man be more just than God? Shall a man be more pure than his maker? Verse 18. Behold, he put no trust in his servants, and his angels he charged with folly. How much less in them that dwell in houses of clay, whose foundation is in the dust, which are crushed before the moth. So, galing sa dust ang tao. And explain. Another verse to that is Job 10 verse 8. Job chapter 10 verse 8. Thine hands have made me and fashioned me together round about.
Yet thou dost destroy me. Remember, verse number 9, remember, I beseech thee that thou hast made me as the clay, and wilt thou bring me into the dust again. Ang problema lang kay Moses, hindi niya nakita ang destination ng tao, pero si Job, inexplain niya na ang tao ay may patutunguhan after niyang mamatay. Si Job ang na-explain yan. Pakita natin yan mamaya. Okay? So, Job 33 verse 4. Job 33 verse 4. The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. Okay? So yung creation of man, galing siya sa dust, hiningahan siya, in-explain niya ni Job over and over again. Job 32 verse 8. Job 33 4. Job 32 verse number 8. But there is a spirit in man, and the inspiration of the Almighty giveth them understanding. So si Job ang nag-explain na yung hininga na natanggap ni Adam ay galing sa breath of God. Kaya nagkaroon ng creation of man. So Adam was basically coming from the life na galing sa Diyos. No? Kinreate siya galing sa Diyos. Okay? But ang pagkasala, ang pagka-fall din ni Adam, nabanggit din ni Job yan. So yung history, basically ang history na nangyari kay Adam at kay Eve sa garden, nakuha yan ni Moses sa information na galing kay Job. For example, Genesis 3:7. Genesis chapter 3 verse number 7. And the eyes of them both were open, and they knew that they were naked. They sewed fig leaves together. And made themselves apron. So kinover nila yung sarili nila nung nalaman nilang naked sila. Okay? Job 31 verse 33. Job 31 verse number 33. Okay? If I covered my transgressions as Adam. Okay? So ang may unang information tungkol kay Adam ay si Job. So si Job ang source ni Moses ng information. Okay? Claro. If I covered my transgressions as Adam by hiding my iniquity in my bosom. Doon pa lang pinakita na kung paano kinover ni Adam no nung nagkaroon siya ng kasalanan. Kinover nila ng fig leaves. Okay? Job 31:37. Job 31:37. I would declare unto him the number of my steps. Sana ba? Job 31:37. Verse number 40. Start tayo sa 37. I would declare unto him the number of my steps. As a prince would I go near unto him. If my land cry against me, or that the furrows likewise thereof complain, if I have eaten the fruits thereof without money, or have caused the owners thereof to lose their life, let thistles grow instead of wheat, and cockle instead of barley. The words of Job are ended. So ito yung resulta ng curse, no? Thorns and thistles. Tingnan niyo sa Genesis 3:18. Genesis chapter 3 verse number 18. So this is after the curse. Nasumpa sila. Okay?
Kaya ang source ng kanilang kapighatian, lahat ng gagawin ng tao ay kapighatian na lang. Si Job din ang nagsabi na, man that is born of a woman, pakita ko yun sa inyo mamaya, Genesis 3:18, thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. Puntahan natin ang book of Job. Okay? Yung binanggit ni Job na born of woman, sabi niya, full of trouble. Wait lang ha. Job chapter, wait lang. 14 po. Job, ano yung bro? Chapter 14, verse 1. Thank you. Job 14 verse 1. Ayan. Man that is born of a woman is of few days and full of trouble. And then, babasahin mo yung destination niyan, ang buong chapter. Okay? Makikita mo yung destination niya na dust talaga siya pupunta. Babalik siya dust after he died. Okay? So, ang spirit lang na babalik sa Diyos, yung justified na spirit, yung na-save na spirit. Yung spirit ng unsaved, hindi yun babalik sa Diyos. Mali yung turo ng iba na ang spirit lahat babalik sa Diyos. Hindi yun. Ang babalik na sa Diyos, ang spirit lang na na-justify. Si Job mismo ang nag-explain yan. Pakita ko sa inyo yung mga verses. Tuloy natin in verse 10. Okay? So nakita natin kanina yung fall of man, pero yung solution ng Panginoon is resurrection from the beginning. Resurrection talaga. Job 14 verse number 10. But man dieth and wasted away. Yea, man giveth up the ghost, and where is he? Verse 11. As the waters fail from the sea, and the flood decayeth and drieth up, so man lieth down and riseth not, till the heavens be no more. They shall not awake, nor be raised out of their sleep. So dalawang man ang binanggit dito. Okay? Yung isang man na mamamatay, pero walang langit. Walang resurrection. Yung verse number 13. Pangalawang man ito na binanggit niya, talking to himself. O that thou wouldest hide me in the grave, that thou wouldest keep me secret until the wrath be past, that thou wouldest appoint me a set time and remember me. If a man die, shall he live again? So ito yung question niya. All the days of my appointed time will I wait till my change come. Thou shalt call, and I will answer thee. Thou wilt have desire to the work of thine hands. For now thou numberest my steps. Dost thou not watch over my sin? So talking about the sin. Okay. Verse number 17. My transgression is sealed up in a bag, and thou sewest up mine iniquity. So alam ni Job na kanyang kasalanan ay na-sealed at tinakpan ng Diyos. No? Just like yung nangyari kay Adam at saka kay Eve, di ba? Nung nagtahi sila ng fig leaves, ang ginawa ng Panginoon, kinover sila. Nagpatay ng hayop para i-cover sila. That speaks of the redemption ng Panginoon by offering, no? So, alam ni Job yan. Alam ni Job bilang prophet, alam ni Job na ang redemption talaga is by the offering of blood at saka yung sacrifice na pinrovide ng Panginoon. Kaya nga hindi tinanggap yung offering ni Cain eh. Kasi si Cain, ang offering niya, galing sa ground, tiller of the ground siya, ang tinanggap lang ng Diyos yung kay Abel kasi may sacrifice eh, may blood sacrifice. So hindi na bago yan. Alam ni Job yan na ang redemption talaga is through the sacrifice of the blood.
Even sa time ni Apostol Pablo, alam ni Apostol Pablo na ang redemption talaga is through the shedding of blood. So, dalawang man ang binanggit niya sa Book of Job, yung isang tao, mamamatay, hindi magra-rise kasi yung sin niya hindi forgiven. Samantalang si Job, yung sin niya na sealed up in the bag, tinahi pa, at ang sabi ni Job, I know that my Redeemer liveth. So he talks about the death and the resurrection. Pero kung babalikan mo yung history dito sa time nila Moses, sa mga Egyptians, sa mga Babylonians, hindi sila naniniwala sa sacrifice ng blood, hindi sila naniniwala sa redemption. Hindi sila naniniwala. Di ba naalala niyo yun nung sinabi ng angel na kailangan sa mga doorpost, sa mga pintuan, kailangan may dugo. Kasi kung walang dugo, ang madadaanan ng angel na yon, pag walang dugo yung pintuan mo, mamamatay lahat ng panganay. Hindi sila naniniwala doon. Si Pharaoh hindi naniniwala, kaya namatay yung panganay niya. Kasi hindi sila naniniwala sa redemption through the blood. Naniniwala sila na pag namatay ang tao, dito ka lang, mamamasyal ka lang dito sa lupa. Ito yung pinakalangit, ito yung pinaka-heaven mo. Wala ka nang puputahang Diyos, wala ka nang puputahang langit kasi wala naman talagang Diyos eh. Wala naman talagang langit. Yan ang paniniwala ng mga Egyptians, Babylonians. Dito lang tayo sa lupa. Hanggang ngayon, pininiwalaan ng mga Muslim yan, pininiwalaan ng ibang mga religion yan na hindi tayo pupunta ng langit, dito lang tayo sa lupa. Hanggang sa nagkanda halo-halo na yung doktrina, yung iba, mapunta tayo sa hayop, mapunta tayo sa kambing, mapunta doon sa tae ng elepante. Yun pininiwala ng mga Indiano eh. Kaya sinasamba nila yung mga tae ng ng elepante kasi baka nandun yung kamag-anak nila napunta, tinae ng elepante. So ganun ang mga superstitious. Galing yan sa apocryphal. Alam niyo yung apocryphal, yung gitna ng Malakay at saka Matthew? Nandun lahat ng doktrina na yan. Ang doktrina na yon, lahat na yun nakasulat sa apocrypha, yun yung doktrina ng mga Babylonia. Hindi sila naniniwala sa creation. Hindi sila naniniwala sa salvation. Hindi sila naniniwala sa destination ng tao. Pero kay Job pa lang, tinuturo na ni Job yun na pag namatay ang tao, babalik siya sa dust, pero magkakaroon siya ng resurrection. Hindi naman nagbago yun eh. Ang problema, nagbago yun all throughout the years because ang pinaniwalaan ng Israel, ang Egyptian, ang Babylonian rather than the scripture. Diba? Until sa dumating si Jesus Christ, ano yung kanilang problema? Di ba sabi ni Jesus Christ, ginawa ninyong walang effect ang aking mga salita dahil sa tradition. Anong tradition yon? Tradition ng mga Babylonians at Egyptians. Anong doktrina ng mga Babylonians at Egyptians? Mamatay kayo, hindi kayo pupunta ng langit, dito lang tayo sa lupa, mamamasyal tayo sa lupa. Yung iba sa inyo ay pagka nakagawa ng kabutihan, mas mataas ang posisyon ninyo sa city. Pero itong mga mahihirap, diyan lang kayo, tagakain lang kayo ng mga crumbs na galing sa mayayaman. O doktrina ng Babylonia yan. Kaya sa Luke 16, in-illustrate ng Panginoon yung mayaman at saka mahirap. Yung mayaman, nakaposisyon siya sa heavenlies, yung beggars, tagapulot lang ng mga crumbs. Kasi yun ang paniniwala ng mga Babylonia. Kailangan maging mayaman ka. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, mas mahirap sa mayaman na makapasok siya sa kingdom. Sino yung tinutukoy na mayaman? Hindi yung mga naging milyonaryo dahil nagtrabaho. Hindi yung nagkaroon ng pera dahil nagtrabaho. Mayayaman kasi sa time ni Apostol Pablo, may mga mayayaman na save eh. Si Luke, Dr. Luke, mayaman yon. Tsaka ibang ang tinutukoy niyang mayaman doon, yung mga Pariseo, mga Saduceo, mga Sanhedrin, na hawak-hawak nila ang history at doktrina ng Babylonia. Sila yung yumaman. Ginamit nila ang doktrina ng Babylonia, doktrina ng Egyptians para hindi maniwala ang tao sa resurrection. Nakita niyo yung evil, mga kapatid? Nakita niyo yung evilness ng doktrina from Babylon pa lang hanggang ngayon. Kontrolado ng mga tao, kontrolado ng mga pastor, kontrolado ng mga ang ngayon medyo modern. Medyo modern. Pag membro ka ng aming church, ikaw lang ay malapit sa langit. Kapag umabsent ka, pag wala ka na sa aming church,
hindi ka na pinagpapala, hindi ka na sa Diyos, hindi ka ligtas. Ganun pa ang judgment nun, hindi ligtas yun, hindi nagtagal sa church natin. Kasi yun ang doktrina ng Babylon, doktrina ng Egyptians. Once you get out of the system, galit na ang Diyos sa'yo. Yun ang turo nila. Kaya si Moses, nung nakita ni Moses ito for 40 years, talagang walang duda, binalita niya sa Israel na ito ang Diyos ni Abraham, ito ang Diyos na magligtas sa atin galing sa bondage. Si Jesus Christ nagsabi, be ye separate. Si Apostol Pablo nagsabi, be ye separate. Kasi ang religion, yan yung ginagamit ng diablo para takpan tayo sa creation, redemption, justification na sinasabi ng Biblia. Diba? Actually, madami pa ito mga kapatid na medyo mahaba lang. Pero ano pa lang tayo sa fall of man, sa creation, then creation of man, and then the fall of man. Ang dami pa nito mga kapatid. But we are not going to discuss everything. But next week, pag-aralan natin yung testimony of the stars. Itong mga stars na kinreate ng Panginoon from the start, doon sa firmament, nagsasalita sila tungkol kay Jesus Christ. Tapos we will go into the deep dive tayo doon sa giants. Sino yung mga giants? Ano ang thinking ni Job doon sa giants na yon sa Genesis chapter 6? Bakit nag-asawa sila ng tao? Bakit sila nagkaroon ng offspring ng mga giants? We will talk about that in the next meeting. So, yung thinking ng giants, thinking ng stars, thinking ng lahat ng creation, mga kapatid, bunga yan lahat ng doktrina ng Egyptians. Kaya let's talk about it. May giants naman sa Bible, pero iba yung descriptions ng mga Anakims. Okay? Ginamit nila yung description sa Genesis chapter 6 para manakot ng tao. Siyempre, pag malaki ka nga naman, di ba? Eh ako, maliit akong tao. Pag tinakot ako na, sige. Di ba? Nagipag-away yung anak mo, tapos galit na galit ka. Sino yung away sa anak ko? Pagpunta mo doon, mas malaki pa pala yung tatay sa, sorry na lang. Pasensya na lang po, parang gano'n. So noon pa man, di ba, natakot nga yung 10 spies pagdating nila doon sa land of Canaan. Yung 10 spies, naku, ang lalaki. Ang lalaki ng mga Anakims. Eh hindi naniniwala si Joshua at saka si Caleb. Hindi tayo naniniwala diyan. Tuloy-tuloy. Hindi natawid nila ang Canaan. Pero yung naniniwala sila sa bluff, no? Binabluff sila na yung mga giants doon. Pagdating ni Joshua de Caleb, kaya natin yan. O di na-conquer nila yung land of Canaan. So meron sa Bible pa lang, mga kapatid, noon pa man, ang problema talaga ng tao is yung mind. It's easy to be manipulated. Okay? But if you know the Bible, if you know the scriptures, hindi ka basta-bastang madadala. Okay? So it's important. Kung sabihin nilang hindi na importante yung Old Testament, naku, problema tayo dyan. Saan tayo kukuha ng source ng battle? O ganyan. Di ba? Problemang malaki. Any questions or comments? Ito, hindi to kwento ng hindi to kwento ng sulat ng tao kwento ng Bible yan, inaral natin. Meron ba kayong questions or reactions, comments? Very interesting talaga na study ito mga kapatid. No, really, it's really great study. No? Hindi lang siya basta-basta kwento ng fantasies. Yung iba kasi ginawa ng fantasy ang Old Testament eh. Hindi totoong kwento daw kasi fantasy na lang yun. Di ba? Parang katang-isip. Naku, mahirap maniwalaan yun. Any questions, comments?
gusto nyong mag-share ng informations kung meron kayo informations. Hello po, sir. Yes, bro. Kung babasahin din po talaga natin yung time ni Jesus Christ, talagang may mga naniniwala na walang resurrection kagaya ng mga Sadducees. Kung naalala po natin yung may isang babae daw nagkaroon ng asawa. Yung may pitong kapatid yung asawa niya yun. Eh hanggang sa namatay daw lahat ng mga yun. Tinatanong doon, sabi niya, pag sa resurrection, kaninong asawa mapupunta yung babae? Eh yung pitong yun naging asawa. 'Di ba? Parang doon pa lang po makikita natin yung resurrection po talaga is sinisira. Pero sabi ni Yeah. Jesus Christ, sa resurrection sabi niya, wala namang Mga asawa Mary. eh. Wala Tama, din tama. naman mag-aasawa. So doon pa lang po talagang sabi nga ni Jesus Christ that time, binabasura niyo yung paniniwala by the tradition of your fathers, sabi niya sa mga Yes. Pharisees tsaka sa mga scribes na nakakausap niya. So yun lang, Good bro. point. Good point. Good point. Salamat bro sa input. Grabe, no? Talagang, kasi ang belief nila parang belief ng mga Muslim, di ba? Pagka kailangan damihan mo yung asawa mo para pagdating mo sa langit, itawid-tawid mo na lang. Tawid-tawid ka na lang sa ano. Parang ganun din paniniwala ng ibang, ganun din ang paniniwala ng mga Indiano Na pagka namatay ka, at pag marami kang asawa, edi marami kang disciples doon sa langit. Parang gano'n. Doktrina ng Babylon. Sinagot sila ni Jesus Christ. Pagdating ng resurrection, wala na mga asawa Di ba? Ang mga angels, sabi ni Jesus Christ, ang mga angels, hindi naman nag-aasawa. So, very clear, no? Very clear talaga ang Bible. So, tama yung sinabi mo, Brother Joylito, na sinisira talaga ang programa ng Panginoon sa resurrection. Kaya nung naalala niyo yung kausap ni Pablo, nung nakagat si Pablo ng ahas, di ba? Uy, ano to? Si Saturn, si ano to? Ano ba? Acts 28 Pla, yan. ano bro? Sa Acts 28 ba yun, bro? Oo, sa Acts 28 yan. Uy, ano to? Si Saturn? Saturn ba tawag na to? Si ano yung isa sa mga planeta? Opo, mga ano nga, planet ko nga po yung ginamit nila Di para ba? masabi. Grabe, no? Ngayon naman, ang mga Greece, ang Babylons, ang study nila sa stars, pinalangalan nila. Ang mga Egyptians naman, pinangalanan yung mga planets. Ito yun, oh. Yung kanina, ito. Itong Pleiades, nakita niyo yung slide? Ay, di po alam niyo nakita, no? Check ko lang saglit. Ito, mga kapatid, itong mga name ng stars, itong katulad ng Pleiades, binanggit na ni Job to Binanggit ni Job sa sulat niya Di ba? Yung mga planets, binanggit ni Job. Pero yung mga, di ba? Yung sa time na nila Apostol Pablo, pinangalanan nila si Apostol Pablo na isa sa mga planeta. Sino ang nakasanayan nila Kapag gumawa ka ng mabuti at gumawa ka ng mga milagro, it's either isa ka doon sa mga, ang espiritu mo pupunta doon sa planet Saturn, sa Venus, ano pa yung mga planets? Neptune. Pupunta. Di ba ganun ang turo sa atin dati? Di ba ganyan turo sa atin? Baka malay mo, sa Mercury ka pupunta, sa Neptune ka pupunta, sa Venus ka pupunta. Ganun ang turo sa atin. Ginawang fantasy ang Bible. Ginawang myth. So, well, studying these things is really, ako nung inaral ko to, mga kapatid, lalo mo ma-appreciate ang salvation mo. Lalo mo talagang makilala ang Panginoon, ang tagapagligtas natin, naglikha sa atin. Kaya, no wonder, nung dumaan si Apostol Pablo doon sa Athens, pinrich niya talaga kung sino si Jesus Christ. Very much important ang resurrection.
Nung sa time ni Apostol Pablo, lalong tumalinaw ang mga tao eh. Kasi ang kaharap niya, Epicureans, philosophers, at saka mga ano ba yun sa Acts 17? Oh. Ayun no. ang ang Epicureans, ito yung source ng mga LGBT. ito yung ito yung linya na pinanggalingan ng mga LGBTs, yung mga Epicureans. Oh. Yung mga Stoics, yung mga client natin sa mga clients natin sa UK, sila yung mga Stoics, naniniwala sila sa universe. Alam mo, mababangit sila ng word na gano'n. Inalaw ng universe. Inalaw, ano yung nasa universe, mga planets, nag-ano daw, nagkasundo daw yung mga planets sa buhay niya, kaya naging successful siya. Yun yung doktrina ng mga Stoics. Mga client namin sa UK, ganun sila, mga Stoics sila. Ang thinking nila sa spirituality, okay, ang client ko, si Dan Hill, naniniwala siya na tayo ay isang soul in this temporal body. Sabi niya, tayo daw ay isang soul in this temporal body na ang body daw natin ay electric shock para maging active ang soul. Ganun. Ganun ang paniniwala ng mga Stoics eh. Ganun sila eh. Tapos kaya kailangan ang kanilang mind ay kanilang alagaan. Kaya merong lumabas na mga Pilates, ano ba yun? Pilates, ano to? Yoga, ano bang term yung kay Shakti? Pilates. Mga Pilates, mga ganyan, to connect to spiritual world. Ganun. Mag-yoga na ganun. Kayong mga Christians, huwag kayo mag-yoga, pambihira naman kayo. Meditation. May mga Christian ako membro ng Baptist yung kakilala namin dati, yung basta kakilala ko na proud siya, nag-yoga daw siya, ganyan. At na-relieve daw yung kanyang stress kasi nag-yoga siya. Pambihirang buhay yan. Nag-yoga. Mag-devotion. Grabe. Kasi ganun daw eh. Kung pagka nag-yoga ka daw at saka nag-pilates ka, i-connect ka daw sa spirit world. Kasi yan ang paniniwala ng mga Stoics. Philosophers, itong mga science. Naka-promo si Lino, mga ganun. Ganun ang mga turo nila eh. Kasi 'di ba sa Silin, totoo din yan, Brad. Paniniwala din nila yan. Kasi naalala niyo si Diana, nang pagdating ni Apostol Pablo doon sa 'di ba si Diana, isa siyang goddess na nakahubad, 'di ba? Nakaka-relate siya doon. Si Resha kay Shakti. Oh, kasi writer ata si Resha ni Shakti. So yan, ganun sila. So ganun sila, no? Ang ganitong paniniwala ay naniniwala sila na ang pagkain ay pwedeng Diyos, ang mind mo ay pwedeng Diyos, kaya lumabas yung mga yoga na ganyan. Okay? Kumbaga sa ating salita, mga kapatid, ang yoga ay espiritista. Para kapag nag-yoga ka, nag-i-espiritista ka. Di ba? Oh. Baka naman kayo mga Christians, no? Mag-yoga-yoga pa kayo. Mag-zumba na lang kayo, wag na kayo mag-yoga. Mag-zumba. Di ba? Sasayaw-sayaw na lang kayo. Ayan. See? Mga kapatid. So, makita mo, grabe ang evilness ng mundo, no? Talagang makikita mo, ang battle talaga is belief. Belief talaga. Salamat na lang tayo na nakita natin itong salita ng Diyos. Nabuksan tayo sa salita ng Panginoon. Okay? I hope may na-learn kayo or perhaps narinig mo na ito noon pero na-refresh ka. O yung iba sa inyo hindi nyo pa narinig at na-amaze kayo sa salita ng Diyos. Again, itong kwento na ito ay hindi kwento ito na galing sa ibang author at sinalaysay ang history, galing mismo sa scripture. Purely scripture. So, I think wala nang argument. I'm sure walang argument with these things. So, okay?